Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aaralan mabuti ang panukalang malaking dagdag sahod sa mga manggagawa. Ayon sa Pangulo, kinakailangan mabalanse ito, lalo't marami ang micro, small and medium enterprises na hindi kakayanin na magbigay ng malaking dagdag sahod. Sa kabila nito, siniguro ni President Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang usapin sa sahod at hamong dulot ng inflation na nakakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin. But we'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin susubuan ng mabuti, ng kumpleto. Kaya it's certainly something that we have to think about, to assist to yung mga pangkaraniwan na tao. Now, it's not only one side to this question. There are many sides to this question. The employers are worried na sinasabi na lalo na yung mga maliliit na employer ay halimbawa mga sari-sari store, mga garahe, mga parlor, beauty parlor, yung mga ganun, yung maliliit lamang. Pag tinaas yung minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado kasi ganun pa rin yung pera nila. Hindi naman matatagdan yung pera ng pambayad nila ng sweldo. So paano yun? How will that affect the economy? How will that affect the MSMEs? It's really the small. Yung sa corporate, walang problema yan. Yung malalaking korporasyon, kaya nila yan. Kahit anong increase ang ilagay nyo, kaya niyan. Pero yung maliliit, yun ang inaalala ng mga iba. And if there pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Pero palagay ko naman there is a way to increase that. But we have to resolve the legal issues. We have to resolve the economic issues.